Kaya po, pag-usapan po natin ito about po sa Mateo at bigyan po natin ng ng theme ang ebanghelyo na binasa po natin. Ang buhay ay higit na mahalaga kahit sa pinaka kailangan na kailangan natin sa buhay. Saan mas mahalaga ang buhay ng tao? Mas mahalaga ang buhay ng tao. Unang-una sa sinabi po ng verse 25, mahalaga ang buhay natin sa pagkain at inumin at sa cellphone at sa hanap buhay natin at sa lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mabalisa, mabagabag. Kung ikaw ay namumblema sa trabaho, kung ikaw ay namumblema sa promotion dahil matagal ka nang hindi na po promote, mas marami pang nauna, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa kasi God's will, kung talagang gusto niyang i-promote ka, ay iaangat ka ng Panginoon. Hindi dahil dahil sa mga pangyayari, kung hindi dahil yun ang kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay namumblema ka, kulang na naman ang iyong bigas, kulang na naman ang iyong kape, kulang na naman ang laman ng refrigerator mo, kulang na naman ginagawa mo na lahat pero hindi pa rin sapat sa nakikita ng amo mo, hindi pa rin tinataasan ng sweldo mo. Huwag kang mabalisa, huwag kang mabagabag sapagkat yung buhay mo ay mas mahalaga diyan. Ikaw ba ay sinaktan ng iyong boyfriend? Ikaw ba iniwan ng iyong asawa? Huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, huwag mong ilagay yung buhay mo, yung isipan mo, ituon mo dyan. Huwag, kasi iyan ay magdudulot lamang po ng panghihina sa'yo. Saan mo itutuon ang buhay mo? Hindi dyan sa higit na pangangailangan mo. Ituon mo ang buhay mo kay Kristo na nagbibigay ng lakas at sigla, na nagsabi, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang mangamba sapagkat siya ang tutulong sa atin kung siya ang lalapitan natin. Saan mas mahalaga ang buhay ng tao? Sa ating higit na pangangailangan. Sa pagkain, inumin, etc. Mas mahalaga ang buhay mo diyan. Kaya marami pong nagsisuicide, marami pong nangihina, marami pong mababa naman ang dugo, biglang tumataas dahil nga sa kakaisip sa kanyang pangangailangan o pagsubok sa buhay o problema. Jesus invite us na lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ang magbibigay ng tunay na relax ng ating buhay. Sabi ng verse 25, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay higit na mahalaga? Sabi ng verse 25, mas mahalaga ang buhay natin kaysa ating pagkain, inumin at daramitin. Kaya yan lang po yung sinabi ni Lord that sa panahon niya, sapagkat yan lang po yung pinakamahalaga at kailangan ng tao that time. Pero ngayon sinasabi ng Panginoon, huwag tayong mabagabag. Verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain, inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yan po, tanong niya sa atin, hindi ba yung buhay natin ay mas higit na mahalaga kaysa pagkain, inumin, kotse, kondo, apartment, bahay sa village, building, yung building mo, pag-aari mo kasi napakayaman mo, 10 yung kotse mo, pero may inside sa iyong puso ay meron ka palang pinoproblema, hindi mo pa sila natatapos lahat, hulugan. Kaya mas mapalad ang taong nakiyawi ay nagtitiwala. Kaya ano man yung problema na dumarating ngayon sa iyo, nasa iyong harapan, alalahanin natin na higit na mahalaga yung buhay mo kaysa sa mga yan. Kasi kapag diyan ka tumuon, lalo lang mawawala yung buhay mo. Saan mas mahalaga ang buhay natin? Mas mahalaga ang buhay natin kaysa sa anumang kagandahan na nilikha ng Diyos. Na hayop, puno, karagatan, bituin, langit. Kaya nga po sabi ni David sa chapter 8, pagmasdan ko ang langit at bituin, araw at buwan. O ano nga ang tao upang yung alalahanin at kalingain. Tignan niyo po, mas mahalaga yung buhay natin kaysa sa mga bagay na inaakala natin mas mahalaga sa atin.
Kaya kung mahalaga ang buhay natin at talaga namang mahalaga, pinahalagahan ng Diyos ito, bumaba siya sa langit, you came from heaven to earth, no? Mula sa langit bumaba siya sa lupa upang ialay at ibigay ang kanyang buhay sa ating mga tao. Kaya ganun kahalaga yung buhay natin. Kung ang Diyos ay pinahalagahan yung buhay natin, dapat naman po pahalagahan din natin yung buhay natin. Huwag po tayo magpadaig sa stress. Huwag po tayo magpadaig sa problema. Bagamat tinatalo tayo ng problema, dumarating sa punto na parang susuko na tayo. Pero manalangin ka at ipakita mo sa Diyos yung nakakahabag at kaawa-awa mong buhay, magpakumbaba ka sa Kanya, siya na nagbibigay sa atin ng halaga. Tutulungan po niya tayo upang tayo rin mismo makita natin yung kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito. Sabi nga ni Lord, kung yung mga bulaklak na hinahangaan natin, kung yung mga bulaklak ay sumisibol at napakaganda na kanilang mga bulaklak, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng mariringal na bulaklak na nakikita ng ating mga mata, even ng mga ibon, no, na magaganda at tingin pa nga ng iba walang halaga, pero pinapahalagahan ng Diyos ang buhay nila. Meron na ba kayong nakitang ibon na tumungtong sa kuryente, bigla na lang nangisay at namatay? Minsan may yung ibon, tutok ka na, pwede nang barilin, binaril pero hindi tinamaan. Kung yung mga yan, yung mga hayop, ay binibigyan ng halaga ng Diyos, how much more yung buhay mo at buhay ko na hindi pahalagahan ng Lord. Kaya nga binigay niya ang kanyang anak para ipakita sa atin na Romans chapter 8 verse 32, na anuman ang ating ihilingin, ibibigay niya kasama ng kanyang anak. Kasi bakit? Kung ang anak niya binigay yung buhay para pahalagahan yung buhay natin at iligtas sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ginawa ni Lord John, tiniis niya yung mga pasakit sa kanyang katawan. Ginulpi siya, ipinako sa krus. Pero ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Nawala yung halaga natin dahil sa kasalanan. Pero ipinakita ng Panginoong Jesucristo, kahit na ikaw ay nagkasala at nagkamali at nawalan na ng halaga ang buhay mo para sa Kanya, yung halaga ng buhay natin ay hindi nawawala. Kaya siya namatay sa krus, muling nabuhay para patunayan sa atin na ang buhay natin ay mahalaga, na hindi natin dapat tapusin sa mga problema at pagsubok sa ating buhay. Kaya kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya at nananalig at tatawag tayo sa Kanya, even na parang gusto na nating pumatay, even na gusto na nating manggulpi, even sa gusto na nating gumawa ng masama, pero pag pinakita natin kay Lord na ayaw mo na yan, God rescue. Ang Diyos ang sa atin ay magliligtas. Ang Diyos ang sa atin mag-aalis diyan sa ating kalalagayan na yan. Kaya kapatid, mahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Napakahalaga. Sabi po ng verse 26, Matthew chapter 6, verse 26, masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagasig ni nagaani o kaya'y nagtitipon. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Panginoon, sabi niya, higit tayong mahalaga kaysa sa mga yan. Kaya kung yung sarili mo hindi mo na pinapahalagahan ngayon, at kung ikaw ay naglilingkod, hindi mo na rin napapahalagahan yung paglilingkod mo, ito yung sinasabi ni Lord, pahalagahan mo yan. Kasi mahalaga ka sa Kanya. Kasi kung siya mismo na nagpapahalaga sa atin, di natin binibigyan ng halaga yung sarili mismo natin, ano magagawa ng Diyos? Diba? Dahil meron tayong free will, meron tayong sariling desisyon, sariling pag-iisip, sariling mga gawa. Kaya kung siya ay nagpapahalaga sa atin, sobrang pagpapahalaga niya, binigay pa nga niya ang kanyang anak, makiisa tayo sa pagpapahalaga niya sa buhay natin. Dahil pag ginawa natin yon, mga kapatid kay Kristo, hindi papayag ang Diyos na hindi niya tayo tutulungan. Kaya kung anuman ang iyong kabalisahan, anuman ang iyong kinakatakutan, anuman ang iyong pangamba, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa mga building mo, sa mga sakyan mo, anuman ang iyong kinaabalahan, anuman ang iyong kinababalisan at kinakatakutan sa hanap buhay mo, negosyo mo, etc., etc., sasabihin ko po sa iyo,
ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yan, makakasumpong ka ng ligaya at tulong sa Kanya. Ang Panginoon sabi niya, higit tayong mahalaga kaysa sa mga yan. Kaya kung yung sarili mo hindi mo na pinapahalagahan ngayon, at kung ikaw ay naglilingkod, hindi mo na rin napapahalagahan yung paglilingkod mo, ito yung sinasabi ni Lord, pahalagahan mo yan. Kasi mahalaga ka sa Kanya. Kasi kung siya mismo na nagpapahalaga sa atin, hindi natin binibigyan ng halaga yung sarili mismo natin, ano magagawa ng Diyos? Diba? Dahil meron tayong free will, meron tayong sariling desisyon, sariling pag-iisip, sariling mga gawa. Kaya kung siya ay nagpapahalaga sa atin, sobrang pagpapahalaga niya, binigay pa nga niya ang kanyang anak, makiisa tayo sa pagpapahalaga niya sa buhay natin. Dahil pag ginawa natin yon, mga kapatid kay Kristo, hindi papayag ang Diyos na hindi niya tayo tutulungan. Kaya kung ano man ang iyong kabalisahan, ano man ang iyong kinakatakutan, ano man ang iyong pangamba sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa mga building mo, sa mga sakyan mo, ano man ang iyong kinaabalahan, ano man ang iyong kinababalisan at kinakatakutan sa hanap buhay mo, negosyo mo, etc., etc., sasabihin ko po sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yan, makakasumpong ka ng ligaya at tulong sa Kanya. Ang Panginoon sabi niya, higit tayong mahalaga kaysa sa mga yan. Kaya kung yung sarili mo hindi mo na pinapahalagahan ngayon, at kung ikaw ay naglilingkod, hindi mo na rin napapahalagahan yung paglilingkod mo, ito yung sinasabi ni Lord, pahalagahan mo yan. Kasi mahalaga ka sa Kanya. Kasi kung siya mismo na nagpapahalaga sa atin, hindi natin binibigyan ng halaga yung sarili mismo natin, ano magagawa ng Diyos? Diba? Dahil meron tayong free will, meron tayong sariling desisyon, sariling pag-iisip, sariling mga gawa. Kaya kung siya ay nagpapahalaga sa atin, sobrang pagpapahalaga niya, binigay pa nga niya ang kanyang anak, makiisa tayo sa pagpapahalaga niya sa buhay natin. Dahil pag ginawa natin yon, mga kapatid kay Kristo, hindi papayag ang Diyos na hindi niya tayo tutulungan. Kaya kung ano man ang iyong kabalisahan, ano man ang iyong kinakatakutan, ano man ang iyong pangamba sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa mga building mo, sa mga sakyan mo, ano man ang iyong kinaabalahan, ano man ang iyong kinababalisan, kinakatakutan sa hanap buhay mo, negosyo mo, etc., etc., sasabihin ko po sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yan, makakasumpong ka ng ligaya at tulong sa Kanya. Sabi po na Mateo chapter 6, verse 24 and 25, wala makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at katawan kaysa sa pananamit? Ayan po, ulitin ko po ulit kung bakit po lagi dito sinasabi ni Lord yung pagkain, inumin, daramitin. Kasi nung panahon po niya, yung tatlo na ito ay mahalaga nung panahon niya. Wala pang kotse dati, pero ngayon meron na kotse. Wala pa dating motor, pero ngayon may motor na. Wala pa dating mga barko na nagagandahan, mga building na magaganda at mga lugar na gustong-gustong bisitahin, pasyalan. Wala pang ganyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya yan ang sinasabi niya lagi. Kaya nga, sabi niya, ang Diyos at ang kayamanan. Kaya maraming tao, walang alos pagkadating sa kayamanan, mas pinipili nila lumapit sa Bombay. Kasi nandiyan na kaagad. Mas pinipili nila lumapit sa online utang. Kasi nandiyan na Hindi katulad pag magpe-pray ka, ang gagamitin mo talaga yung pananalig mo kay Lord. Yung kahit sa wala, ay magkakaroon. Ang gagamitin mo talaga yung pagtitiwala sa Kanya. Kasi bakit? Kasi wala ang nagtitiwala sa Diyos na nabibigo. Pwede sa Panginoon. Kaya
Kaya sabi niya, ang Diyos at ang kayamanan. Ngayon, saan mas mahalaga ang buhay ng tao? Mas mahalaga pa rin ang buhay natin kaysa sa kayamanan. Pero kapag ka nabuhay na tayo sa kayamanan, mas pipiliin natin yung kayamanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian niya ang mga mayayaman. May isang mayaman sa gospel niya na gustong sumunod sa kanya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyo. Kasi nakikita ni Lord yung isang hindrance. Sa kanya yun hindi po para to sa lahat. Ngayon, kung gusto mo at nakukumbig ka naman, no? Kaya nga lang, kung hindi talaga sa'yo, ito, yung hamon na ito para sa lalaking mayaman. Sabi ng Panginoon sa kanya, ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilan. Bakit yung sinabi ni Lord? Kasi meron siyang desire. Meron siyang hangarin na sumunod kay Kristo. Pero isa lang yung nakikita ni Kristo na magiging hadlang sa hangarin niyang iyon, sa kanyang desire na yon, no? Yung desire na yon na nakikita ng Panginoon na pwedeng hadlangan ng kayamanan. Kaya umpisa pa lang, sinabi na ng Panginoon, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, kayamanan at pamigay sa mga dukha. Iyon yung hamon sa kanya ni Lord. Kasi kung gagawin niya yon, sigurado wala nang hadlang sa kanya at makakasunod nga siya kay Jesus, makakasunod nga siya sa Panginoon at siya ay magiging alagad. Pero ano ang naging resulta nang marinig ito ng lalaki? Siya ay matamlay, malungkot, mahina na umalis at iniwan niya si Jesus because of sa kayamanan. Mas pinili niya yung kayamanan kaysa sumunod kay Jesus, kaysa maging alagad ni Jesus sapagkat siya'y napakayaman. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa kayamanan. Kung hindi naman talaga pinapalad ni Lord na maging mayaman na mayaman ka, ay huwag mong pilitin kasi baka yan pa ikapahamak mo. Pero kapag nagpe-pray ka kay Lord at nagtitiwala ka, lahat ng kahilingan mo isinasangguni mo sa Kanya at binibigay niya, yon ang plano ng Lord sa buhay mo. Ngunit kung hindi naman, sige, pray lang kasi baka isang araw ibigay ng Lord. Pero huwag tayo magmamadali kasi mas mahalaga pa rin ang buhay natin kaysa sa ating yaman sa buhay. Natin gawin para makita natin yung halaga ng ating buhay. Huwag tayong magpadaig sa bagabag at balisa. At yun lang naman yung talagang inano ni Lord dito. Sabi niya dito sa Matthew chapter 6, verse 26-27, ay ganito. Masdan ninyo mga ibon, hindi sila naghahasik ni nagaani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Para makita natin yung halaga ng ating buhay, kapag mayroon tayong problema, pag mayroon tayong pagsubok, wala naman tayong gamot pwedeng inumin dyan, no? Hindi tayo makakabili sa Mercury or sa mga generic pharmacy na makakakuha tayo ng pag ininom natin yan, hindi na tayo mag-aalala, hindi na tayo mababalisa, hindi na tayo matatakot, hindi na tayo mangangamba. Wala pong ganyan. Ngayon, paano natin magagawang pagtagumpayan yan? Sabi po ng Bible, mga kapatid sa Panginoon, na binasa po natin, atin pong bigyan ng halaga yung buhay natin. Magagawa nating makita yung kahalaga ng buhay natin kung tayo ay lalaban sa balisa at bagabag. Malalabanan lang na naman natin yan kung mayroon tayong salita ng Diyos na mapapakinggan, sapagkat ang salita ng Diyos lang naman ang gamot sa spiritual na buhay. Kaya kung tayo po lagi nakikinig ng salita ng Diyos, nagpipray at nag-worship at nararamdaman ang kanyang presensya, sisirain ng presensya ng kapangyarihan ng anointing ng Panginoong Jesucristo yung balisa at takot. Kasi bakit? Tulad yan, dito sa gospel po natin, ano yung gamot ng pagkabalisa at bagabag para maalis sa atin? Yung magtiwala sa Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 5. Kaya huwag kang magtiwala buong puso't lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kapag ikaw ay nababalisan at natatakot at nangangamba dahil sa iyong problema at pagsubok sa buhay, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ang una mong dapat gawin ay para mawala yan, ipagkatiwala mo sa Diyos ang buo
buong buo ng iyong puso at isipan at kaluluwa. Kahit mahirap yan, ipagkatiwala mo sa Kanya. Makipagkasundo ka sa Kanya. Kung ikaw ay merong hinihintay, di pa dumarating, makipagkasundo ka sa Kanya. Sabi mo, Lord, kung talagang di mo na ako dyan nilalagay, kung talagang hindi para sa akin yan, pagdating ng time na to, yung oras na to, yung buwan na to, ay mag-change na po ako. Iba naman, baka sa ibang level naman ninyo ako nilalagay. Ganon. Upang nang sa ganon, yung kinakabalisahan mo ay matalo, matupok, maalis sa pamamagitan ng tiwala mo kay Lord. Kasi si Lord naman ay gagawa naman talaga. And then, pagdating ng buwan na yan, si Lord kikilos, gagawa. Yan, kapag gumawa siya, ibig sabihin, sa'yo yan, dyan ka pa rin, hindi ka niya inaalis dyan, merong siyang ipagagawa dyan sa'yo. Ngunit kailangan mong pahalagaan yung buhay mo kapag ikaw ay dinatingan ng tugon ng Diyos sa iyong buhay. Una, ano yung dapat natin gawin para makita natin yung halaga ng ating buhay? Huwag tayong padaig sa bagabag at balisa. Tingnan niyo po yung mga Israelita. Nung sila po ay hinarap ni Goliath, kasama yung team ni Goliath ng mga Palestine. Di ba? Sila po ay, yung mga Pilisteo, sila po ay natakot. Hinahamon sila. Natakot lahat ng Israel. Ilang araw sila ginaganon ng mga Pilisteo kasama si Goliath. Nagtatakbuhan sila. Pero isang araw, dumating isang lalaki na bata, si David, no, binatilyo. Then narinig niya yung sinasabi ni Goliath. Sabi niya, bakit ginaganyan niya yung bayan ng Diyos? Then sabi ni Goliath, lalabanan kita, pupugutan kita ng ulo. No? Hindi ba nakadama si David ng takot? Hindi ba siya nakadama ng bagabag, balisa? Nakadama. As a human being. Pero naalala niya kasi yung Diyos. Sabi niya sa tuwing siya mag-aalaga ng tupa ng kanyang kawad at mayroong mga leon, sabi niya, kung niligtas ako ng Diyos sa mga leon, sa mga hayop na ito, lobo, leon, pag sinasakmal yung alaga ko, pero napapatay ko sila, ganyan din ang gagawin ko sa ilalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kita po natin, kapag sinama na natin yung Diyos sa problema natin, sa ating mga pagsubok sa buhay, kahit na tayo may balisa, may takot, may pangamba, may bagabag na parang nawawala na yung halaga ng buhay natin, kapag sinama natin ang Diyos sa problema natin na yan, yung halaga ng buhay natin na nawawala, makikita mo may halaga ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Kaya kailangan lang paglabanan natin yung bagabag at takot, at syempre, magagawa natin yan. Pangalawa, ano yung ating dapat gawin para makita natin yung halaga ng ating buhay? Pangalawa ay dapat manalig tayo sa Diyos. Dito rin sinabi rin po ng Matthew chapter 6, verse 30 to 36. Medyo mahaba nga lang po, pero pakinggan po natin. Matthew chapter 6, verse 30 to verse 30 in the following verse. Sabi niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ni ginagatong sa kalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 30 in 33, ayan po, kailangan po natin ng pananalig sa Kanya. Yung maliit na yung pananalig natin na wala, ano, kasi yung mga unbelievers, yung mga hindi nagtitiwala sa Diyos, pag wala silang pananalig, nauubos lang yung bigas doon sa lagayan nila, nababalisa na yung mga yan. Lalo na po yung mga mayayaman, kung walang pananalig sa Panginoon, mababang crop yung kanilang company. Naku po, marami pong taong ganyan. Kahit po yung isang anak, no, na nag-aral, na bumaksak lang sa pagiging attorney, nagpakamatay. Kasi nga po, yung balisa, yung takot, iniisip nila nakakahiya, no? Pero ikaw at ako na nananalig sa Panginoon, hindi dapat pumapasok sa isip natin yung hiya. Hinaharap natin yung hiya for the glory of the Lord para mapagtagumpayan natin. At yun po yung gusto ni Lord, magkaroon tayo sa Kanya ng pananalig, nang sa ganon makita natin yung halaga ng buhay natin at yung tulong niya ay darating sa atin.
Pangatlo, ano ang ating dapat gawin para makita natin ang halaga ng ating buhay? Pangatlo, pag sumakita natin, mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, di pagkakalob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan. Pangatlo, kailangan natin pagharian ng Diyos. At syempre, kapag tayo nananalig sa Kanya, kaya nga yung question kung anong dapat natin gawin para makita natin yung halaga ng ating buhay ay yung una, huwag tayo padaig sa bagabag at pagkabalisa. Kasi pag nagpadaig tayo dyan, talagang hindi tayo paghaharian ng Diyos at ilalayo tayo niyan sa pagkilala sa Panginoon at pagpasok sa Kingdom of God. Kaya nga, yung pangalawa dyan, lakihan natin yung ating pananalig. Kasi kapag nanalig ka na, dito po nag-uumpisa yung paghahari ng Diyos. Sabi ng Luke chapter 17 verse 21 and 22, no? Nag-uumpisa na ang paghahari ng Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. Kaya kung ikaw na hindi mo sinasadya't napanood mo to, kailangan mong manalig sa Panginoon at pagharian ka niya at mapaghaharian ka niya. Kasi pag napagharian ka na niya, makikita mo yung halaga ng iyong buhay. Kasi bakit? Pag nakita mo yung halaga ng buhay mo dahil sa pananalig mo sa Kanya, ikaw ay paghaharian na ng Diyos. At kapag pinagharian ka ng Diyos sa buhay mo at siya na naghahari, sabi ng verse 33, at idadagdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ibibigay niya. Kasi nga kung yung mga ibon, pinakakain niya, kung yung mga bulaklak, pinasisibol niya, bagamat kinabukasan ay pwedeng matabas, masira, pero binibigyan pa rin niya ng buhay. How much more ikaw at ako? Kaya kapatid, bilang pagtatapos, ito po yung aking huling sasabihin. Mga kapatid sa Panginoon, rewind lang natin yung ating topic. No? Saan mas mahalaga ang buhay ng tao? Mas mahalaga kaysa pagkain at inumin? Mas mahalaga kaysa sa mga ibon at sa ating mga daramitin? Mas mahalaga kaysa sa kayamanan? Ano ang ating dapat gawin para makita natin kahalagahan ng ating buhay? Huwag tayong padaig sa bagabag at balisa. Lakihan natin ang pananalig sa Diyos na lumikha. At pangatlo, pag sumakita nating pagharian tayo ng Diyos araw-araw. At pagtatapos, huwag natin ikabahala ang araw ng bukas. Kasi maraming tao, hindi pa nga dumarating yung kinabukasan pero inaalala nila. No? Minsan di na kinakaya ng isip nila. Ipagkatiwala mo yung susunod na linggo sa Panginoon. Then, harapin ang pagsubok ng may pananalig. Yan, kailangan pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kung mayroon man tayo na nararanasan, ay nandiyan ang Diyos, tandaan natin. Kalungkutan man to, kabiguan, nandiyan ang Diyos. Kaya, kapatid, salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo to, paki-like and share ang aking ibinahagong mabuting balita sa mga tao nakikita mong nawawala na ng halaga, pagpapahalaga sa kanilang mga buhay. Sapagkat ang buhay natin ay mahalaga kaysa sa ibang mga nilikha ng Diyos. God bless po at pagpalain tayo ng ating Diyos na manlilikha. Purihin natin ang Panginoon, purihin si Yahweh Shaddai. Isang mapagpalang tanghali sa atin. Saan man kayong lugar nandoon at anumang oras ninyo pinanonood ang upload na ito. Marami pong mga pagkakataon sa buhay po natin na hindi natin may iwasan, mabalisa, mangamba, matakot, mabagabag kapag dumarating ang mga problema at suliranin sa ating po mga buhay. Pero nandito ang mabuting balita, ang gospel ng Lord Jesus Christ upang magpaalala po sa atin na hindi po tayo dapat magpadaig sa mga yan. Sapagkat ang hamon ng buhay ay meron pong naghihintay at nag-aabang na kung saan hinihintay rin ang paglapit natin sa Kanya na siya magbibigay na hindi natin inaasahan na lakas at sigla na magwawasak sa ating mga kabalisahan, mga bagabag, mga alalahanin at pagkatakot at pagkabalisa sa anuman ang pinagdaraanan nating buhay. Kaya pakinggan po natin ang Ebanghelyo ni Mateo chapter 6 verse 25 hanggang 27. Ganito po ang kanyang sinasabi.
Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain, inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kayo nagtitipon sa bangan. Gayon paman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ito? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Ang mabuting balita ng ating Panginoon, yun po yung kanyang question sa atin. Lalo na po sa mga madalas maghikahos, lalo na po sa mga sapat lang ang buhay. Yan po ang question ng Panginoon. Even din sa mga rich people, ay yun din ang question ng Panginoon. Ba't kayo mababalisa sa malalaking ninyong building na bigla nila may ilit ng bangko? Even rich or ordinary or sapat na buhay ng tao ay nagkakaroon po ng pagkabalisa at pagkatakot at pangamba sa kanilang mga alalahanin sa buhay. Pero may salita ang Diyos at may Diyos na maaring tumulong po sa atin.